Una po sa ating mga balita, sa halip na pamumulitika, dapat unahin ang pagpapabilis sa serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang episode ng BBM Podcast kung saan inilatag din ito ang mga gagawin ng pamahalaan para mas maramdaman ng taong bayan ang resulta ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Si Clezel Pardilla sa sentro ng balita. Tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. Isantabi na ang politika. Iyan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilang araw matapos ang eleksyon. Sa kanyang podcast na ipinost sa mga social media account ng presidente, ibinahagi niya ang 2 aral na kanyang napulot mula sa nagdaang Hatol ng Bayan 2025. 6 sa pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang nanalo. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagtupad sa mga programa ng gobyerno na magpapagaan sa pasanin ng mga Pilipino, gaya ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. 3 taon bago tuluyang natupad ang murang bigas. Walang shortcut sa programa ng pamahalaan. Kinailangan munang tutukan ng gobyerno ang pagpapataas ng produksyon ng palay, tugisin ang mga smuggler na nananamantala sa supply at presyo ng pagkain. Ang key dyan ay yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. Noong pag-upo ko, meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle, at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Prioridad din ng administrasyon ang malalaking proyekto na magpapaunlad sa transportasyon, gaya ng Metro Manila Subway na magkokonekta mula norte patungo ng katimugang bahagi ng NCR. Inaasahang magbibigay ito ng pangmatagalang solusyon sa trapiko. Matagal ang paggawa ng mga ganitong proyekto, pero giit ng Pangulo, kapalit naman yan ang pangmatagalang ginhawa ng mga pasahero. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Tinututukan din ng Marcos Jr. Administration ang dekalidad ng medical services. Sagot na ng PhilHealth ang gastos sa 10 pangunahing sakit na tumatama sa mga Pilipino. Siguro naging problema namin dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon, hindi alam ng tao yung ginagawa namin. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na pwede silang mag-claim ng ganon. Lahat ng Pilipino ay dapat nasa listahan ng gobyerno na makatanggap ng medikal na serbisyo. Kaya mahalaga ang digitalization sa PhilHealth. Inilalapit na rin ang mga healthcare centers sa mga malalayong lugar. Bukod sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at Lab for All ni First Lady Liza Arneta Marcos, merong bagong urgent care and ambulatory services kung saan maaring magpa-laboratorio at magpa-opera.
Yun ang bukas center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Hindi lang sa kalusugan sigurista ang pamahalaan, kailangan din panatag ang kaligtasan. Siniguro ng administrasyon ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng pinaigting na police visibility. Inatasan ang mga pulis na rumisponde sa loob lamang ng 5 minuto. Yung sa grassroots level. Yeah, po. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Marami mga hamong kinaharap. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang determinasyon ng gobyerno. Well, asahan nila na tayo naman, kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila, lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema. At tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions na pwedeng gawin kaagad. At yun ang mararamdaman ng taong bayan mula ngayon. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.